Ikaw na matandang walang hiya, pirmahan mo ito. Kung ibiniga mo lang ito ng mas maaga, sana ay hindi ka na masyadong naghirap. Maaari pa sanang makita mo pa ang iyong mahal na anak sa huling pagkakataon. Aba, gusto mo na ba talagang makasama ang nawala mong anak? Siya nga pala. Ang anak mong si Jiangning bago ko siya tinapos, ay ganyan din ang tingin. Mas naghirap pa siya kaysa sa iyo. Huwag nang mag-aksaya ng pagod. Ito ay gawa ng bansang A na isang sikat na lab, espesyal na ginawa para sa iyo, isang pampahina ng nerve. Noong una, mga binti mo lang ang hindi maigalaw. Pero ngayon, kahit mga daliri mo hindi mo na maigalaw, di ba? Bakit? Tinatanong mo kung bakit? Pasok na. Nakita mo na ba? Siya ang tunay kong minamahal. Ang pakasalan ka ay para lamang makuha ang lahat ng pera ninyo. Tapusin na iyan. Nay, Nanay? Si Jiangning bago siya mawala? Tinatawag ka pa rin niya? Bakit mo pa ba kinakausap ng marami? Sino ba kasi ang nagsabing dahil galing ako sa simpleng pamilya, hindi ako karapat-dapat sa anak niya? Ngayon, nakahiga ka na lang dyan. Isang inutil na sunod-sunuran sa akin. Matandang babae. Habang nakahiga ka riyan, makinig ka sa sasabihin ko kung paano nawala si Jiangning. Anong pakiramdam? Siya nga pala. Maging ikaw, ay mismong mga kamay ko ang nagtulak sa iyo sa hagdan, kaya ka naging paralitiko. Kasalanan mo dahil hindi mo binigay ang mga nakatago mong yaman. Ikaw pala ang nagpahamak kay Ningning. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa ako ng ganito. Magalit ka sa akin? Hindi ba't gusto mo akong pagbayarin? Sayang nga lang, makakahiga ka na lang dyan habang huling sandali mo na. Ningning, ang kawawa kong anak. Simulan na. Liwei, kung magkakaroon uli ako ng pagkakataon, talagang pagsisisihan mo ang lahat at pagbabayarin kita. Nabuhay akong muli. Abril ng 2025, buhay pa si Ningning, ngingiti pa siya at sasabihing huwag akong mag-alala. Liwei, sa pagkakataong ito, hinding-hindi kita hahayaang saktan pa muli si Ningning kahit sa isang hibla ng buhok. Gusto kitang makitang nakaluhod at humihingi ng tawad kay Ningning. Ning. Ma, Salamat sa Diyos. bakit po kayo umiiyak na naman? Ma, tingnan niyo po ako. Hindi ba't maayos naman po ang kalagayan ko? Sabi ni Weiwei ay humanap na siya para sa akin ng pinakamagagaling na doktor sa buong mundo. Sa madaling panahon, magiging maayos na uli ang mga binti ko. Ningning, alam mo ba? Ma, Limang minuto pa lang akong lumalabas ng kwarto, pinuntahan na agad ako ni Liwei. Mukhang ang bahay na ito ay puno ng mga espiya niya. Sa ngayon, ang pangangatawan ni Jiangning ay masyadong mahina. Kapag nalaman ni Liwei na alam ko na ang katotohanan, baka lalo lang itong magdulot ng gulo. Weiwei, napanaginipan ko kasi.
na ang buong katawan ni Ningning ay hindi na makagalaw. Sobra akong natakot. Ma, huwag po kayong mag-alala. Gumastos na po ako ng malaking halaga para kumuha ng mga medical team sa buong mundo para magsagawa ng pananaliksik. Kahit na sa ngayon ay ang binti ni Aning ay hindi pa makagalaw, kapag ang gamot ay nagawa na, si Aning ay muli nang makakalakad uli. Basta ba mapapabilis nito ang paggaling ni Ningning kahit magkano pa ang halaga nito? Noon pa man ay lahat ng transaksyon sa grupo ay ipinagkatiwala na sa akin ni Aning. Pero kanina sa board meeting, sinabi pa ni Uncle Kian sa harap ng marami na tagalabas lang daw ako at hindi nararapat na humawak sa Jiang Group. Naalala ko na mayroon kayong 20% na share sa grupo, di ba? Kung maipagkakatiwala nyo ito sa akin bilang kinatawan, mapoprotektahan ko ng may buong karapatan ang Jiang Group para kay Aning. Walang hiyang matanda ka, pumayag ka man ngayon, o hindi, mahaba ang pasensya ko para unti-unti kang pasunurin. Ang mga shares na yan dapat lang na mapunta sa kamay ko. Wait. Patingin nga ako ng kontrata. Gustong makuha ni Liwei sa akin ang aking mga shares sa pamamagitan ng panloloko para ang buong grupo ay mapunta ng lubos sa ilalim ng kontrol niya. Sa mga nangyayari ngayon, ang pagliligtas kay Ningning ang siyang pinakaimportante sa lahat. Hinding-hindi ko dapat hayaang magduda si Liwei. Wei, siguradong masaya ka na ngayon, di ba? Salamat po, Ma. Bakit nila ito nagagawa? Gusto ba nilang samantalahin ang pagkakasakit ko para paghati-hatian ang Jiang Group? Ningning, mula noong nagkasakit ka at hinayaang si Weiwei ang mamahala sa kumpanya, normal lang na mag-alala sila. Lahat sila ay mga tito na nakasubaybay sa paglaki mo. Bakit mo naman sila paghihinalaan? Ma, bakit niyo po kinakampihan ng mga taong yon? Para sa inyo po ba? Isa lang ba talaga akong tagalabas? Weiwei, itinuturing na kitang parang tunay na anak. Paano ka naman paghihinalaan ni Ma? Siya nga pala, nabalitaan ko na. Ang estatwa sa Templong Yunyin ng Asiti ay mapaghimala. Gusto kong pumunta roon at mag-alay ng insenso para kay Ningning, para manalangin na sana si Ningning ay gumaling na agad. Ma, masyadong malayo po iyon para sa inyong edad. Saka, hinahanapan na ako ni Weiwei ng espesyal na gamot. Gusto lang ni Ma na mag-alay para na rin sa kapanatagan ng loob. Basta't gumaling ka lang ng mabilis. Kahit pa maglakad ng paluhod patungo sa Templong Yunyin ay gagawin ni Ma. Ma, kung gusto niyo po talagang pumunta, syempre ay susuportahan namin kayo. Ganito na lang, magsama po kayo ng 2 katulong para may mag-aalaga sa inyo at hindi kami nag-aalala. Tama po, Ma. Gusto pa rin nila akong bantayan, hinding-hindi niyo magagawa iyon. Pupunta lang naman ako para manalangin at babalik din bukas ng umaga. Hindi naman magandang tignan kung may mga katulong pang kasama. Baka isipin pa ng langit na hindi ako seryoso. O sige po, pasamahin na lang po natin ang driver na si Old Chen. Siya ang maghahatid sa inyo. Ngayon po, ay huwag na kayong tatanggi. Sige, payag na ako. Ano? Hinayaan mong umalis ang matandang iyon? Hawak ko na ang malaking bahagi ng pamilyang Jiang ngayon. Ano pa ang dapat mong ipag-alala? Gaano pa katagal ang natitira para kay Jiang Ning? Ilang araw na lang, kapag kumalat na ang sakit sa buong katawan niya, sa oras na yon, magiging inutil na siya at hindi na makakagalaw kahit kailan. Magagawa na natin ang lahat ng gusto natin. Pagdating ng panahong iyon, ang buong pamilyang Jiang ay mapapasa kamay na natin. Parehong si Jiang Ning at Zhou Meiling ay dahan-dahan nating pagbabayarin ng buo. Ha 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 ha. Kahit pa sina Liwei at Wang Qing, hindi ko nahahayaang magtagumpay ang masamang balak niyo laban kay Ningning. Noong nakaraang buhay ko, lumala ang kondisyon ni Ningning. Lagi akong nagbabantay sa tabi ng kama niya at ako mismo ang nagpapainom sa kanya ng gamot para pakalmahin ako ni Liwei.
Sinabi niya sa akin ang password kung saan nakatago ang mga gamot. Hindi ko akalain na iyon pala ang magbibigay sa akin ng pagkakataon. Dahil dito, tuluyang nawala sa atin si Ningning. Sabi ni Li Wei, ang gamot na ito ay makakatulong na mabawasan ang hirap ni Ningning, pero ang totoo ay mas lalong lumala ang lagay ni Ningning. Li Wei, mula sa araw na ito, bawat turok ng lason na ibibigay mo kay Ningning ay mapapalitan na ng tunay na salin solusyon. Ma, anong ginagawa niyo sa kusina? Ma, anong ginagawa niyo sa kusina? Wei, sa nakaraang mga araw na inalagaan mo si Ningning, pagod na pagod ka na. Tingnan mo kung gaano ka nakapayat, nag-aalala na si Mama para sa iyo. Gusto lang ni Mama na personal na ipagluto ka ng isang mangkok ng sabaw. Ma, ang mga bagay na gaya nito, hayaan niyo na lang po ang mga katulong na gumawa. Masyadong mapapagod po kayo kapag kayo mismo ang gumawa. Matanda na ako, at ang tanging magagawa ko na lang ay ang ipagluto kayo ng masarap na sabaw. Simula noong nagkasakit si Ningning, ibinigay mo ang lahat para kay pamilyang Jiang. Ang pagpapakasal mo kay Ningning ay isang malaking swerte para sa kanya. Ma, bakit niyo po sinasabi ang mga iyan? Magkakapamilya na po tayo. Responsibilidad ko po ang lahat ng ito. Sige na, bumalik ka muna sa taas at magpahinga. Tatawagin na lang kita ni Mama kapag tapos na ito. Salamat po, Ma. Wei, pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Nakikita namin ni Ningning ang lahat ng pagsisikap mo. Itong unang mangkok ng sabaw, dapat na mauna sa iyo. Pero hindi ko po pwedeng... Noong mga panahong may sakit ako, habang inaalagaan mo ako, ay pinamamahalaan mo rin ang kumpanya. Kahit isang beses ay hindi nagkaroon ng gulo sa trabaho. Wei, uinom ka na. Sige po, salamat po, Ma. Sir, oras na po para sa inyong indiksyon. Napakalaki ng isinakripisyo ni Mama para sa akin. Kapag gumaling na ako, siguradong susuklian ko ang kabutihan niya. Nakapagtataka, bakit matapos ang iniksyon na ito ay hindi sumakit ang buong katawan ko gaya ng dati? Bakit parang ngayon lang kita nakita rito? Ito ang bago kong kinuha na doktor ng pamilya. Magandang araw po, madam. Ako po ang bagong family doctor, si Wang Qing. Ang dalawang mapanlinlang na ito. Sa nakaraang buhay, nagsabuatan kayo hanggang sa wala na si Ningning, wala akong kaalam-alam sa lahat. Nasaan na ang dating doktor? Ang sakit ni Jiangning ay hindi gumagaling kaya pinalitan ko na siya. Dr. Wang. Ayusin mo dapat ang paggamot kay Aning. Basta't ang sakit ni Aning ay mabilis na gumaling, hindi problema ang pera. Masyado po kayong mabait, madam. Ang lahat ng ito ay trabaho lang po namin. Nariyan pa ang biyanan ko. Ang lakas ng loob mong gawin ito. Anong ikakatakot ko? Sa tingin ko, ang matandang iyon ay ganap nang nagtitiwala sa iyo. Ngayon, ang dalawang binti ni Jiangning ay wala ng silbi. Pagkalipas ng 3 araw, ang dalawa niyang kamay ay magiging dekorasyon na lang. Pagkalipas ng 5 araw, hindi na rin siya makakapagsalita. Pagdating ng oras na iyon, si pamilyang Jiang ay tuluyan ng magiging sa atin. Old Chen, maraming salamat sa tulong mo ngayon. Madam, trabaho ko po ang lahat ng ito. Ang mga taong nagtatrabaho para sa akin, hinding-hindi ko pinababayaan. Kunin mo ito.
Madam, ito na po ang mga bagay na hinihingi ninyo. Madam, ito na po ang mga hinihingi nyo. Dahil sa mga bagay na ito, mas madali ko nang mababantayan ang bawat galaw ni Li Wei. Madam, alam nyo na po ba? Magsalita ka. Inutusan ka ni Li Wei na magmanman sa akin. Anong klaseng pabuya ang ibinigay niya sa iyo? Madam, napakasama ko po. Napakabuti nyo at ng matandang amo sa akin. Pero sa ngayon, sa buong pamilyang Jiang, ang madam na ang nagpapatakbo ng lahat, tinanakot niya ako na kung hindi kita babantayan, ay tatanggalin niya ako sa trabaho. Ako, hindi ko talaga kayang mawala ang trabahong ito. Old Chen, nagtatrabaho ka na sa pamilyang Jiang ng mahigit 20 taon. Dapat alam mo kung sino ang tunay mong amo. Ngayong tinutulungan mo siya, habang mas marami kang nalalaman, mas lalong nanganganib ang buhay mo. Bantayan mo rin para sa akin kung sino ang mga pwedeng mapagkatiwalaan sa bahay. Hindi ko sila pababayaan. 3 araw na ang nakalipas, dapat ay kumalat na ang lason sa itaas ng kanyang katawan. Bakit si Jiang Ning ay nakakagalaw pa rin hanggang ngayon? Gusto ko na hindi na siya makagalaw kailanman at magdusa habang buhay. Ipasuri mo ang gamot na ito at alamin kung ano ba talaga ang problema. Bakit ka ba nagmamadali? Ang gamot na iyon ay ipinagawa ko pa sa ibang bansa sa isang sikat na biological researcher para lang sa atin, kaya imposible itong pumalya. Nag-aalala lang ako baka sakaling may mangyaring hindi maganda. See ya. Tatawag ako para magtanong. Halo, 3 araw na ang nakalipas mula nang hindi na maigalaw ang binti ni Jiang Ning, ngunit hanggang ngayon, bakit hindi pa kumakalat ang lason sa buong katawan? Ganoon ba? Sabi ni Peter, ang matagal na paggamit ng nerve inhibitor ay nagdulot ng resistance kay Jiang Ning kaya bumagal ang epekto ng gamot. Kahit na bumagal ang epekto, hindi naman dapat na wala talagang reaksyon. Ma? Anong ginagawa mo sa kusina? Sa tingin mo ba, may napansin ang matandang iyon? Ang tungkol sa atin? Paano mangyayari iyon? Hindi ba't noong mga nakaraang araw lang ay ibinigay na ng matandang babae ang lahat ng shares niya sa iyo? Kung may napansin man siya, bakit pa niya gagawin iyon? Pero pakiramdam ko pa rin, hindi maganda ang kutob ko. Hindi kaya may mali sa gamot? Galing pa sa illegal na pagpuslit ang gamot na iyon? Imposibleng maibalik pa natin iyon para pa-check, di ba? Sa mga susunod na araw, hahanap ako ng local na testing agency para ipasuri iyon. Nababaliw ka na ba? Laban sa batas ang gagawin mo. Pera ang nagpapaikot sa mundo. Basta tama ang bayad, ang laban sa batas ay magagawa nating legal. Tila, naghinala na sila. Kung malalaman nila na pinalitan ang gamot, baka tuluyan na nilang tapusin kaming mag-ina. Wei. Gabing-gabi na, saan kayo pupunta ni Dr. Wang? Ma, balak po namin ni Dr. Wang na i-check ang gamot ni Aning. Bakit hindi pa po kayo natutulog? Balak ko sanang tingnan si Ningning, kaso iyak siya ng iyak sa sakit, kaya hinanap ko si Dr. Wang. Hindi ko akalaing magkasama pala kayong dalawa. Sabi po ni Dr. Wang, paubos na ang gamot kaya sinama niya akong tingnan ito. Dr. Wang, puntahan mo na siya agad. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ibig bang sabihin nito, umi-effect na ang gamot? Madam, huwag po kayong mag-alala, pupuntahan ko na po siya sa itaas. Wei, sumama ka sa amin. Sipo! Kanina lang ay sumisigaw sa sakit si Ningning. Ngayon naman ay mahimbing nang natutulog. Pabalik-balik na lang ang sakit na ito. Kailan pa kaya ito gagaling? Oo nga pala. Hindi ba't iti-check niyo pa ang gamot? Sige na, pumunta na kayo. Sige po, mauuna na po kami.
Lumabas na ba ang resulta ng drug test? Hello? Mr. Wang, ang sample na ipinadala niyo po, lumabas na po ang resulta ng test. Hello? Mr. Wang, ang resulta ng pagsusuri ng sample na binigay niyo ay lumabas na po. Mula sa sample na ibinigay niyo, may nakitang mga sangkap na maaaring magdulot ng nerve paralysis at ito ay napakapanganib. Sige, naintindihan ko. Li Wei, tingnan na lang natin ang mangyayari. Tingnan natin kung sino ang magtatagumpay sa huli. Ngayon, kampante ka na ba? Si Jiang Ning ay nagkaroon na ng resistance sa gamot na ito. Sa susunod na batch, pakokontrol ko sa kanila na lakasan ang dosis. Kung ganoon, wala na tayong ibang magagawa. Wei, Dr. Wang. Ma, hindi po ba't sinasamahan niyo si Aning? Bakit po kayo narito? Kani-kanina lang. Ano-ano po ba ang mga narinig niyo? Wei, ano bang pinagsasabi mo? Kararating ko lang dito at nakita ko kayong dalawang nag-uusap. May nangyari ba? Madam, kausap ko lang po si ma'am tungkol sa kondisyon ni sir. Anong nangyari kay Ningning? May pagbabago ba sa kondisyon niya? Wala po. Sabi ni Dr. Wang, ang kalusugan ni Aning ay mas lalong bumubuti. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti naman. Ang kondisyon ni Ningning ay bumubuti na sa wakas, kaya magmamadali ako pumunta sa templo para magpasalamat, para patuloy niyang gabayan si Ningning. Pero, Dahil binantayan ng langit si Ningning, hindi tayo pwedeng bumali sa pangako, kundi ay baka hindi na matupad ang mga panalangin natin. pero sa bahay, Dahil nawala na ang kanilang hinala at ang gamot ay palihim nang naibalik, siguradong si Ningning ay ligtas sa ngayon. Habang may oras, kailangan kong makahanap ng mapagkakatiwalaang tao na tutulong sa akin. Nandito naman kayong dalawa sa bahay, di ba? Dahil nandito kayo, kampante na ako. Madam, pumunta na po kayo ng walang alinlangan. Nandito po ako, hindi pababayaan si sir. mag-ingat po kayo sa pagpunta at bumalik agad. Magpahatid po kayo kay Old Chen. Siya, aalis na ako. Wang Qing? Tingnan mo ito, ano ito? Hindi ito ang fingerprint ko, at hindi rin ito ang sa iyo. Maliban sa atin, may pangatlong tao na gumalaw sa gamot na ito. Kanina po, nakita ko ang matandang babae na nakatayo sa tapat ng ref. Ma? Wei. Siguradong may alam ang matandang babaeng iyon. Paano niya nalaman ang password? Mabuti ng manigurado. Huwag nating hayaang makawala. Matagal na nating pinaghandaan ang araw na ito. Kung malaman man niya, ay tapos na ang lahat. Mabuti pang tapusin na natin siya para wala ng problema. Sa ngayon sa grupo, kaunti lang ang kumikilala sa akin. Kung bigla siyang mawawala, siguradong magkakagulo. Kailangan ko munang makahanap ng malakas na tao na kakampi sa akin. Sa ganoong paraan, makukuha ko ang lahat sa pamilyang Jiang. Napapadalaw ang President Lee. Ano po ang kailangan nyo? Nakita niyo po ang paglaki ni Aning. Dahil sa respeto, dapat pa kitang tawaging Uncle Kian. Uncle Kian, tingin ko ay sa pagitan nating dalawa, ay mayroong kaunting hindi pagkakaunawaan. Uncle Kian, nagtrabaho ka ng husto para sa pamilyang Jiang. Sayang nga lang, noong nabubuhay pa ang matanda, ay lagi kanyang binabantayan at hindi ka rin gusto ni Aning. Noong nakaraang pagpupulong ng mga stockholder, ay ipinihiya mo ako. Sabi pa nga ni Aning, kapag gumaling na siya, ay ikaw ang una niyang papagbayarin. Bakit mo to sinasabi sa akin? Uncle Tian, napakatapat niyo sa pamilyang Jiang, pero nakakalungkot na ang pamilyang Jiang ay hindi pa rin nagtitiwala sa inyo. Bakit hindi? Sumama ka na lang sa akin.
Tulungan mo akong makuha ang posisyon ng presidente ng grupo. Kapag nagtagumpay tayo, ay siguradong gagantihan ko ang kabaitan nyo. Sa iyo pa galing iyan? Li Wei, hanggang ngayon po ang Jiang Ning ay hindi pa nawawala. Ang Zhou Meiling ay maayos din ang lagay. Iniisip mo ba na kaya mong pangatawanan ang posisyong ito? Pahina na ng pahina ang katawan ni Aning. Tungkol naman sa biyanan ko, ang lahat ng share niya ay nasa kamay ko na. At isa pa, ay hindi na rin siya magtatagal. Lahat ng pagmamay-ari ng Jiang ay sa akin nasa hinaharap. Ang alam ko po, maayos pa ang katawan ni Zhou Meiling. Paanong mangyayari iyon? Ang ibig mong sabihin, Uncle Kian, kailangang unahin ng tao ang sarili, kung hindi ay wala siyang patutunguhan. Nahirapan kayo sa loob ng maraming taon. Panahon na para mag-enjoy naman kayo. Kapag nagtagumpay tayo, bahay, sasakyan, at pera, kahit ano pa ang piliin nyo, ay hindi ko kayo pababayaan. Sino iyan? Sino iyan? si Wei Wei. Kung ganoon, maayos sana ang ating pagtutulungan. Maayos sana ang ating pagtutulungan, Uncle Kian. Talagang balak pa nila akong suhulan ng pera? Kung hindi dahil sa pagkupkop sa akin ni Kuya Jiang, wala ako sa posisyon ko ngayon. Ang utang na loob na ito, aalalahanin ko habang buhay. Biglang binalak ni Li Wei na tapusin ako. May natuklasan kaya siya? Sister-in-law, dahil minamatyagan ka na ngayon ni Li Wei, huwag ka na munang bumalik, masyadong delikado. Hindi maaari, mag-isa lang si Ningning sa bahay, paano kung siya naman ang pag-initan nila? Sa ngayon, ang pinakaimportanteng gawin ay iligtas si Ningning. Itong si Li Wei at Wang Qing ay parang mga hayop. Tinurukan nila si Ningning ng nerve inhibitor dahil gusto nilang gawin siyang inutil. Ano? Nagagawa nila ang ganoon kalupit na bagay kay Ningning. Kaya naman pala biglang nagkasakit si Ningning. Mukhang matagal nang binalak ito ni Li Wei, ang agawin ng kumpanya. Nang matuklasan ko ito, huli na ang lahat. Ipinasa na ni Ningning ang kumpanya sa kanya at pati ako ay minamatyagan na rin. Ang walang hiyang si Li Wei! Magpadala ka agad ng mga tao ngayon kahit gaano pa kalaking pera. Gumawa kayo ng paraan para sa panlunas. Pero tungkol sa pambayad, sa susunod ko na lang maibibigay sa iyo. Naku, sister-in-law, ano ba ang mga sinasabi nyo? Si Ningning ay parang sarili ko na ring anak, ipasa nyo na sa akin ang lahat. Siya nga pala, kumusta ang takbo ng kumpanya ngayon? Ang mga mahahalagang departamento ngayon ay napalitan na ng mga tauhan ni Li Wei. Noong nakaraang pagpupulong ng mga shareholders, nakaalitan ko siya. Kung hindi lang dahil sa rami ng aking shares o pag-aari, baka kanina pa ako. Pero sa ngayon ay nagpapanggap akong nakikipagtulungan sa kanya para pansamantala siyang mapakalma. Kaya pala ayon sa balitang lumalabas sa kumpanya, masipag at responsable raw si Li Wei. Ang mga dating empleyado ay pinalayas na lahat ni Li Wei at hindi pa namin makontak si Ningning. Sa ngayon ang kumpanya ay gulo-gulo na dahil sa kanya kumakalat na sa labas. Nababagsak na raw ang kumpanya. Ang pinakamahalaga nating gawin ngayon ay ang hanapin ang lunas para mailigtas si Ningning. Para naman sa kumpanya, hahanap tayo ng ilang mapagkakatiwalaang mga lumang kaibigan para pag-usapan ang mga gagawin natin. Si Pagbalik niya, hahanap tayo ng pagkakataon. Nandito pala kayong lahat. Kamusta na si Ningning ngayon? Ang kalagayan po ni Sir ay mabuti naman po. Sa tingin ko, dahil ito sa awa ng langit, nadinig ng Diyos ang aking mga dalangin. Madam, mauna na po ako doon. Oh, Wei Wei.
Ibibigay sa iyo ni Mama ang lahat ng ito. Sana ay hindi ka magalit sa akin kung hindi ko agad nasabi sa iyo. Ang mga gamit na ito ay sapat na para patahimikin sila ng ilang araw. Ma? Bakit naman po ako magagalit? At isa pa, iyong mga shares na ipinaubaya ko sa iyo noon, napag-isipan ko na, nasa iyo na ang lahat ng iyon. Kaso aabutin pa ng 4 na araw ang pagproseso, at pagkatapos niyon ay kailangan ko pang pumunta ulit doon. Talaga po? Salamat, Ma. Magkapamilya naman tayo, kaya huwag ka nang mahiya. Ibigay mo ang tsaang ito. Kay Madam. Opo. Hindi ba't may matindi kang allergy sa mani? Ngayon, siguradong mawawala ka na ng hindi nila namamalayan? Ma, Bakit po? mukhang marumi ang tasa ng tsaang ito. Bilisan mo at dalhin mo na to pabalik. Sa susunod na makita ko pa ito, ay mag-empake ka na at umalis dito. Opo. Mula nang magkasakit si Ningning, naging magulo na ang lahat sa bahay. Itago mo itong mabuti. Akyat muna ako sa taas para silipin si Ningning. Bakit hindi mo siya pinainom? Huwag mong sabihing biglang gising ang konsensya mo at naging malambot ang puso mo. Tingnan mo muna kung ano ito. Mga ginto. Ang lahat ba ng ito ay sa atin na? Wayway, mayaman na tayo. Bukod sa mga ito, meron pa. Mayroon pa? Pagkalipas ng 4 na araw, ililipat na ng matanda ang lahat ng shares niya sa ilalim ng pangalan ko. Ako na ang magiging tunay na may-ari ng pamilyang Jiang. At ang lahat ng pagmamay-ari ng pamilyang Jiang ay magiging sa atin na. 4 na araw? Kung gayon, hihintayin pa natin siya ng 4 na araw. Sister-in-law, may inutusan na akong mag-imbestiga, pero masyadong komplikado ang mga sangkap ng gamot, kailangan pa namin ng dagdag na oras, Gaano pa katagal ang hihintayin? kailangan pa ng 5 araw. Nitong mga nakaraang araw, puro pag-aalala mo sa akin ang inaatupag mo sa bahay. Sa tingin ko po, kung magpapatuloy ito pagkatapos kong gumaling, baka ikaw naman ang magkasakit. Wayway, isama mo si Mama ngayong hapon na pumunta sa mall at maglibot. Bumili kayo ng kung ano-ano para makapag-relax siya. Sige po, sinisiguro ko na makakauwi si Mama na sobrang saya. Welcome po. May kailangan po ba kayong dalawa? Ilabas niyo dito ang pinakamahal at pinakamaganda ninyong mga paninda. Maupo muna kayo. At kukunin ko na po. Wayway. Bibilhan kita ng marami ngayon. Malaki ang naitulong mo sa pamilyang Jiang. Ayaw ko ng mga pinipili mong damit, ang baduy masyado. Pasensya na po sa paghihintay. Ito po lahat ang aming mga bagong dating ngayong season. Ang mahal nito, masasayang lang kung siya ang magsusuot nito. Ma, masyadong pangmatanda ang mga damit na ito. Tingnan niyo po ito, ang matingkad at kapansin-pansin, bagay na bagay sa inyo. Ang mga ganitong damit ay para sa mga katulad niyong kabataan. Ikaw na lang ang sumubok nito. Salamat po. Paumanhin po. Hindi ba si Li Wei iyon? Ma, ikuha mo ako ng damit. Nasaan si Li Wei? Narito lang siya kanina. Li Wei? Li Wei? Miss, kakilala mo ba si Wayway? Hindi lang kakilala. Kami ay... Li Wei, hindi ko akalain na ganito na pala kaganda ang panlasa mo ngayon. Nagkakamali ka siguro.
Hindi ko kayo kilala. Paano mangyayari iyon? Hindi ba't? Mabuti na ang buhay ni Liwei ngayon. Ang dating buhay bilang babaeng tagasilbi ng alak ay nagbago na rin at naglalakas loob ka nang pumunta sa mga ganitong lugar. Ano? Nakahanap ka na ba ng mayamang mapapakitiran? Tia, may kaya ka na pala talaga. Tama na, ibang tao ang hinahanap mo. Ma, tara na. Ngayon sa lugar na ito, pati mga hamak na tao ay nakakapasok na. Miss, hindi pa po kayo nagbabayad. Akala mo siguro ay nakaangat ka na, pero hindi mo man lang pala kayang magbayad. Dati, sa pribadong kwarto, nakaluhod ka habang nagsisilbi ng alak sa akin. Ngayong nagkukunwari ka ng mayaman, nagawa mo pang magmayabang? Nakita niyo naman po, di ba? Kilala ko po talaga siya. Dati sa eskwelahan, lagi niya akong inaapi at gumagawa pa siya ng chismis na tagasilbi raw ako ng alak. Galit na galit ako sa kanya. Hindi ko akalain na ganong klase pala siyang tao. Anak, ang dami mo palang pinagdaanan po. Tara na. Nakita ko ngayong araw sa mall si Liu Fangfang. Ano? Ang matandang babaeng iyon? Wala naman ba siyang napansin? Wala po, naloko ko siya. Mabuti naman. Kung hindi ay malalagay tayo sa panganib. Ipaimbestiga mo sa akin ang babaeng nakita natin sa mall kanina. Opo, sister-in-law. Narito na ba ang lahat? Narito na sila. Kayo na lang po ang hinihintay. Maupo kayong lahat. President Kian, ipinatawag niyo po ako bigla? May kailangan po ba kayong ipagawa? Alam mo ba kung bakit kita pinapunta rito ngayong araw? Hula ko, gusto niyo pong malaman ang tungkol kay Liwei? Si Liwei ba? Isang hamak na tagasilbi lang siya ng alak noon, palagi ko siyang kasama sa trabaho. Gusto siya ng lahat ng mga customer. Bukod sa kaniyang mukha na ginagamit niya para manlin lang ng mga lalaki, ano pa bang mayroon siya? Likas na siyang walang delikadeza. Bukod sa mga iyan, ano pa ang alam mo? Pagkatapos, isang araw, bigla na lang siyang nawala nang walang pasabi kahit kaunti. Malamang ay nakahanap siya ng mayamang malalapitan. Nakasalamuha ko siya kahapon. Akalain mong nagpapanggap siyang maganda ang buhay niya, tapos ay nagkunwari pa siyang hindi ako kilala? Pwe, napaka-plastic. May alam ka pa ba tungkol sa pamilya niya? Noong mga panahong iyon, sobra ang kaniyang hirap at puro tinapay lang ang kinakain. Siguro ay hindi maayos ang kalagayan ng pamilya niya. Pero, ang dalawa niyang kuya, sobrang kong ituring at alagaan siya. Araw-araw siyang sinusundo sa labas pagkatapos ng kaniyang trabaho. Talagang itinuturing nila siyang napaka-inosente. Mayroon siyang dalawang kuya? May dalawa pa siyang kapatid na lalaki. Noong una, akala namin ay nanlalalaki si Liwei. Kung ganoon, alam mo ba kung ano ang mga pangalan ng mga kapatid niya? Ang isa ay Chen Mo at ang isa naman ay Wang ano nga ba, matagal na iyon, kaya hindi ko na masyadong matandaan. Paano mo nasisiguro na Chen Mo ang pangalan ng isa sa kanila? Nagtatrabaho siya ngayon bilang security guard sa KTV na iyon. Nabalitaan ko na gumawa siya ng gulo noon at nakulong, alam iyan, ng maraming tao sa paligid. Tama po iyon. Sige, maaari na kayong umalis. Pero, alam nyo dapat ang patakaran. Sige po, huwag kayong mag-alala. Pagkalabas namin, wala kaming kahit isang salitang sasabihin sa iba. Tayo na? Sister-in-law, lumabas ka ng mag-isa. Hindi ba maghihinala si Liwei? Pinapabantayan ako ni Liwei kay Old Chen. Pero sinabi kong lalabas ako para magtirik ng kandila kay Ningning. Hindi siya maghihinala. Mabuti kung ganoon. Sa tingin mo, dahil si Chen Mo ay kapatid ni Liwei, bakit noong makulong si Chen Mo at pagkalabas niya, naging simpleng security guard lang siya? Siguradong may kakaiba rito. Mas mabuti kung pupuntahan na natin siya at tatanungin ng diretsahan. Siya. Tayo na.
Anong ginagawa mo? Wala ka bang nakikita? Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko? Pasensya na po, pasensya na po. Chenmo, bilisan mo at punasan mo ang sapatos ng panauhin. Si Chenmo iyon. Chenmo, bilisan mo na. Linisin mong maigi ang sapatos ng customer. Si Chenmo iyan. Bilis na. Sa susunod, mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Bakit mo ako dinala rito? Kailangan kong puntahan si Chenmo. Ano po ang kailangan nyo? Mga mahal na bisita? Dito sa amin, lahat ng serbisyo ay mayroon kami. Wala akong kailangan. Tawagin mo si Chen mo at papuntahin mo rito. Saka, tiko mo iyang bibig mo. Opo sir, tatawagin ko na po siya agad. Ate, kapapagalit lang sa kanya ng boss niya. Kung pupuntahan mo siya ngayon, tiyak na hindi kanya papansinin o itataboy ka lang. Sa halip, ay formal natin siyang papuntahin dito para mabawasan ang pagiging mailap niya. Bakit hindi ko man lang naisip iyon? Nakalimutan ko na ang lahat dahil sa pagmamadali. Magandang araw po, mga boss. Ano po ba ang kailangan nyo na maipaglilingkod ko? Upa, Boss, baka po nagkakamali kayo. Security guard lang po ako. Hindi ako ganoong klaseng tao. Lalabas na lang po ako para tumawag ng taong para talaga sa trabahong ito. ano bang nasa isip mo? Sinabing, umupo ka, umupo ka. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho rito? Mahigit 1 taon na po. Kamusta naman ang trabaho mo rito? Sapat lang po para mabuhay. Paano kung bigyan kita ng mas magandang trabaho? Kilala mo sina Li Wei at Wang Qing, di ba? Sino po ba kayo? Sino kayo? Kami ang mga taong makakatulong sa iyo. Sabi mo 3 kayong magkakasamang sumubok sa buhay, ngayong silang 2 ay masagana at masaya na ang buhay, samantalang ikaw naman ay nandito at nagtatrabaho bilang isang maliit na guwardiya. Kontento ka na ba riyan? Dahil alam nyo naman pala ang lahat, bakit pa kayo pumunta rito? Chen mo, binigyan ka na namin ng pagkakataon. Kung kakayanin mo itong makuha, ay nasa sa iyo na. Tungkol sa kanila, wala akong alam. Maaari na po kayong umalis. Hayaan mo na. Dahil ayaw niyang magsalita, hindi natin siya pwedeng pilitin. Titingnan na lang natin kung anong pwedeng gawin pagkatapos nito. Mukhang naiwan niya ito. Ibigay na lang natin sa kanya sa susunod. Madam, kotse po ito ni Dr. Wang. Ipagpatuloy ang pagmamaneho. Opo. Nay, nakabalik na po pala kayo? Naging maayos po ba ang lakad nyo? Maayos naman. Sabi ni Master, magiging maayos din si Ningning paglipas ng ilang panahon.
Mabuti naman po kung ganoon. Aakyat muna ako para tingnan si Ningning. Anong nangyari? Naghinala ako na hindi talaga sila pumunta sa Union Temple. Nasa kanluran ng lungsod ang Union Temple, pero nang makasalubong ko sila, kanina sa may pintuan, galing sila sa silangan ng lungsod. Habang nasa tabi ka ng matandang babae, hindi ba't may espiya ka roon? Tawagin mo siya para matanong natin. Sipo. Pumunta ka rito sa sala. Madam, ipinatawag niyo po ako? May itatanong ako sa iyo. Saan-saan nagpunta ang matandang madam ngayong araw? Nagpunta po ang matandang madam sa Templong Yunyin para mag-alay ng insenso kay Batang Master at nakipag-usap din po kay Abot ng sandali, kumain po ng pagkaing pang-alay at nag-donate po ng pera bago bumalik. Ganoon ba? Mag-isip kang mabuti bago ka sumagot. Ngayong araw, saan ba talaga siya nagpunta? Kapag ang sagot mo ay hindi ako nasiyahan, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Madam, talaga pong nagpunta lang siya sa templo para mag-alay. Ako po, wala na po talaga akong alam na iba pa. Ang Templong Union po ay nasa kanluran ng lungsod. Bakit kayo bumalik galing sa silangan? Magsalita ka. Saan ba talaga kayo nagpunta? May ginagawang tulay sa kanlurang bahagi ng lungsod. Mahirap po ang daan doon, kaya sa silangan na kami dumaan pabalik, madam. Maaari niyo po itong paimbestigahan kung hindi kayo naniniwala. Sige na, naiintindihan ko na. Ipagpatuloy niyo lang ang pagmamanman sa kanya. Kapag may nalaman ako, sisiguraduhin kong mararanasan mo ang impyerno at hindi kita hahayaang makawala. Huwag po kayong mag-alala, madam. Babantayan ko siyang mabuti. Mukhang hindi ka niloko ni Old Chen. Ang matandang ito, nagpunta nga talaga para mag-alay ng dasal. Madam, titingnan ko lang po ang kalagayan ng asawa niyo. Ma, nitong mga nakaraang araw, mas maayos na ang pakiramdam ko dahil ang lahat ng ito ay dahil kay Dr. Wang. Masyado kayong mabait, sir. Ang lahat ng ito ay ginagawa ko lang dahil ito ang tungkulin ko. Madam, padaan po sandali. Kailangan ko po siyang suriin ngayon. Sipo. Ang panulat na ito. Ang panulat na ito. Napakaganda ng panulat na ito. Weiwei, ibigay mo na iyan sa akin. Mahal, ano ang iniisip mo? Naaalala mo ba noong ibinigay ko kay Chen mo ang panulat? Ang panulat na iyon at ang ibinigay ko noon kay Chen mo ay magkaparehong magkapareho. Matagal na ang nakalipas. Baka naman nagkakamali ka lang? Imposible. Ang gasgas na iyon noong nilabhan ko ang damit ni Chen mo at nangyari ang aksidente, nalaglag ito sa sahig at nagasgas. Nalungkot siya ng husto noon, kaya imposible akong magkamali. Ano? Hindi ako naniniwala na sa buong mundo ay may ganito kakatuwang nagkataon. Kung totoo ngang nagkita silang dalawa, ibig sabihin, Saan ka pupunta? pupuntahan ko si Chen mo para alamin ang totoo.
Boss Wang. Isang malaking karangalan ang pagbisita niyo, Boss Wang, dito sa hamak kong lugar. Wala ka na bang alam gawin araw-araw kundi ang uminom ng alak? Ipagkuha mo ako ng tubig. Hay nako. Isang taong tulad ko na nakulong na. Siguradong hindi ako maikukumpara sa inyo. Boss Wang, Kailan ka ba titigil? hindi ako titigil. Wang Qing, hindi ikaw ang nakulong at hindi rin ang buhay mo ang nasira. Hindi ba nahanapan na kita ng trabaho bilang isang guard? Ano pa ba ang gusto mo? What? Ayaw kong maging guard. Gusto kong mag-aral. Gusto kong makapagtapos ng kolehiyo. Chen Mo, nawawala ka na ba sa sarili mo ngayon? Oo, nawawala na ako sa sarili ko. At sasabihin ko sa'yo, Wang Qing, araw-araw kang dekotse, naka-Amerikana at nakatay. Pero ako, nakatira ako sa isang lumang bahay, araw-araw na may kasamang mga daga at mga ipis sa paligid. Walang hiya, isa na akong basura. Wang Qing, may utang ka sa akin? Panghabang buhay ang utang mo sa akin, alam mo ba? May utang ka sa akin habang buhay? Tingin ko ay nakalimutan mo na kung ano ba talaga ang tingin ko sa'yo. Ngayon, gagawin ko ang lahat para turuan ka ng leksyon at nang malaman mo kung nasaan ang lulugaran mo. Anong karapatan mong saktan ako? Dapat lang iyan sa'yo. Kung hindi dahil sa iyo noon, dahil iniwan mo ako doon nang mag-isa, hindi sana ako hinuli ng mga pulis at hindi sana ako nabilanggo. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi kita kinuha mula sa probinsya, siguradong hindi mo alam kung anong klaseng dumi ang ginagawa mo ngayon. Walang hiya ka. Naghihintay ang mga magulang ko para makapagtapos ako ng kolehiyo. Mag-aaral? Sa kakarampot na pera ng pamilya mo, anong mararating niyon? Panghabang buhay na mababa ang antas mo? At kung hindi dahil sa akin, wala kang saysay. Tinatanong kita, kamakailan lang, mayroon bang babaeng naghanap sa iyo? Maraming babae ang naghahanap sa akin. Sino ba ang tinutukoy mo? Isang hamak na guwardiya, marami raw babae? Sumagot ka ng maayos sa akin. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Tinatanong kita, noong nakaraang araw, mayroon bang isang babaeng mahigit 50 taong gulang na pumunta sa iyo? Paano kung bibigyan kita ng mas magandang trabaho? Kami ang mga taong tutulong sa'yo para umasenso. Anong sinabi mo? Wala akong alam. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Eh bakit nasa kanya ang ballpen mo? Wang Qing, anong problema mo? May sakit ka ba sa utak? Ilang taon na ang nakakaraan nung mawala ang pen. Bago pa man ako pumasok, ay wala na iyon. Anong pinagsasabi mo? Sabihin mo sa akin, yung babaeng kumuha ng pen ko, anong hitsura niya? Mayaman ba siya? Kung mayaman siya, hayaan mo na ang pen. Maging ako, pwede niyang kunin. Ikaw pa talaga?
Kapag may naghahanap sa iyo, ipaalam mo agad sa akin. Naintindihan mo ba? Si po. Teka muna. Nasaan na yung pera? Bakit ba nagmamadali ka? Nangako ka sa akin. Nasaan na ang pera ko? Wang Ching, sabi mo bibigyan mo ako ng pera. Bakit? Ngayon ba ay babawiin mo ang sinabi mo? Chenmo, yung ibibigay ko lang sa iyo, ang mapapasa iyo. Hello, anong balita? Sabi ni Chenmo, matagal na raw nawala ang pen niya. At saka, hindi niya raw kailanman nakita ang matandang babae. Baka nga nagkataon lang ang lahat. Hindi pa rin ako kampante. Hindi pwede. Kailangang tingnan ko ulit ang dashcam sa sasakyan. Bakit mo kailangang tingnan ang dashcam? Marunong magsinungaling ang tao, pero ang makina, hindi. Hindi ako naniniwala na nagkataon lang ang lahat ng ito. Sipo, Titingnan ko ang dashcam, habang ikaw naman ay magtatanong sa matandang babae kung magtutugma ang lahat ng impormasyon, makakahinga na ako ng maluwag. Subalit, kung may kahit maliit na hindi magtugma, ay lagot. pero nasa matanda pa ang control. Hindi pa na ipapasa ang mga share sa atin. Kapag nalaman ang totoo, siguradong tapos na tayong lahat. Hindi ba't nakipag-ugnayan ka na kay Kian Mao? Mas mabuti kung nandoon ang matanda, pero kung wala siya, hahayaan nating si Kian Mao ang tumulong sa atin. Ma, hindi pa po ba kayo nagpapahinga? Gusto ko munang samahan si Ningning. Ang ganda naman ng panulat na iyan. Ma, saan niyo po binili yan? Gusto ko ring bumili ng ganyan. Isa lamang itong karaniwang panulat. Marami nito kahit saan. Mukhang hindi naman po. Ang disenyo ng panulat na ito at ang estilo nito, halatang hindi ito karaniwan. Ma, gusto ko rin ng katulad niyan. Weiwei, bakit bigla ka yatang nagkaroon ng interes sa isang panulat? Ano kasi? Ma, gusto ko lang po talaga ng eksaktong katulad niyan. Ayaw niyo po kasing sabihin sa akin, maaari bang hindi sa inyo ang panulat na ito? Ito ay regalo ng biyenan mo bago siya pumanaw. Lumipas na ang maraming taon, pero nasa tabi ko pa rin ito. Alam niyo po ba kung saang tindahan ito binili? Ho? Parang sa Baidejin ata iyon. Sa tagal na ng panahon, malamang ay hindi na gumagawa ng ganitong panulat. Sa tingin ko, may gasgas na ang panulat na ito. Dahil regalo pala ito ng biyenan ko, parang naging pabaya po yata kayo. Noong minsan na nag-away kami, ibinato ko sa kanya ang panulat, bumagsak sa sahig kaya nagkaroon ng gasgas. Weiwei, sa tingin ko ay gustong-gusto mo ang panulat na ito. Gusto mo bang ibigay ko na lang sa iyo? Dahil bigay po iyan sa inyo ng biyenan ko, nakakahiya naman po kung kukunin ko. Panulat lang naman iyan. Weiwei, Anak, gising ka na. Sige, mag-usap muna kayong dalawa ng pribado, mauna na akong umuwi. Ma, Alagaan mong mabuti si Ningning. bakit bigla akong nagising? Para bang kailangan ko talagang magising na?
Madam, sineki nga ni Wang Qing ang dashcam recording. Mabuti na lang at inutusan niyo ako na palitan agad ang video. Dahil nagdududa na sila, siguradong susuriin nila itong mabuti. Madam, nakapasok na po si Wang Qing. Mag-iingat po kayo. Si, Magandang araw. Ang numerong tinatawagan nyo? Patay! Teka lang. Weiwei, ayos ka lang ba? Akala ko may nangyari na sa iyo, kaya naisipan kong tapusin na muna ang matandang babae. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Naabala ako ni Jiang Ning. Hindi ko nakita ang mga mensahe mo. Anong balita? Saan ba talaga nanggaling ang ballpen na iyon? Galing lang iyon sa biyanan kong pumanaw na agad. Kayang sabihin ni Joe Meiling kung anong brand ng ballpen iyon. Pambihira ang ballpen na ito. At wala pa itong tatak. Mahihirapan ang karaniwang tao na malaman ang brand na ito. Ngayon ay maari na tayong magpakampante. Pinuntahan ako rito ni Wang Qing kanina, pero hindi ako nasisiyahan sa kanya. Basta't kaya ninyong ibigay ang mga kondisyon ko, matutulungan ko kayo. si. Li Wei, Wang Qing, dahil nagamit nyo na ang lahat ng mga diskarte nyo, oras na para ako naman ang kumilos. Chenmo, basta tulungan mo kami, kahit magkanong pera ay ibibigay namin sa iyo. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang na pag-aralin niyo ako. Ang tatay ko, ang gusto lang ay makatapos ako ng pag-aaral, pero ngayon, sinasabi ni Wang Qing na mababa lang ang tadhana ko. Kaya gusto kong mag-aral para ipakita sa kanila. Siya, Chenmo, ipinapangako ko sa iyo, papasukin kita sa pinakamagandang paaralan. Ako? Wang Qing. Li Wei, kaming tatlo, ay lumaki sa iisang baryo. Duwag ako noon. At buong araw lang akong nakabuntot sa kanila. Isang araw, umiiyak na sinabi ni Li Wei na sinasaktan na naman siya ng husto ng tatay niya, ayaw na raw niyang umuwi. Sinabi ni Wang Qing na isasama niya kami sa malaking lungsod para makipagsapalaran at gumawa ng malalaking bagay. Ano ang nangyari? Pagdating dito, nalaman kong ang lugar na ito ay hindi para sa mga taong katulad ko. Noong simula, kaming dalawa ni Wang Qing ay nagtrabaho lang bilang construction worker. Pati ito, lahat ng ito ay mga sugat mula sa trabaho. Kalaunan, natuto ako ng P2 at kumita sa paggawa ng mga peking ID. Maayos naman si Li Wei. Nakahanap si Li Wei ng trabaho sa isang KTV bilang server. Pero kami ni Wang Qing ay nag-aalala sa kanya. Kaya gabi-gabi ay naghahalinhinan kaming sunduin siya. Pag naiisip ko ngayon, ang saya noong mga panahong iyon. Mula noon, wala na uling pwedeng umapi sa akin. Kahit mahirap lang kami, panatag naman ang loob ko. Kaya lang, iyong dalawang iyon, si Li Wei at Wang Qing, tuwing magkakatitigan sila, parang may kuryenteng dumadaloy. Pero naisip ko, kaming tatlo ay magkakasama naman at nagdadamayan sa isa't isa. Kaya hinayaan ko na lang, parang okay na rin naman iyon hanggang sa isang araw.
Narinig ko silang nag-aaway. Hanggang sa araw na iyon, narinig ko silang nag-aaway. Ayaw ko. Wang Qing, hindi ba sapat ang ganito? Tanging mga lalaki lang ang nakakaunawa sa kapwa lalaki. Nakikita ko na may gusto sa iyo si Jiang Ning. Sa sandaling mapakasalan mo siya, aasenso na tayong dalawa. Wang Qing, anong sinasabi mo? Chen Mo, huwag kang magmalinis. Alam ko kung ano ang balak mo kay Li Wei. Akala mo ba talaga hindi ko nahahalata, ha? Ibig sabihin, sinadya ni Wang Qing na palapitin si Li Wei kay Ningning. Napakatuso ng kanyang plano. Simula noon, nagtapos na ang aming ugnayan. Nang sumunod na araw, sabi ni Li Wei na magbibitiw na siya sa trabaho para makagawa ng paraan na mapalapit kay Jiang Ning. Pinuntahan ko siya noon, pero siya, noong nakita niya ako, tila nakakita siya ng malas, ginawa niya ang lahat para iwasan ako. Pagkalipas noon, hindi na kami muling nagkausap. Kung ganoon, kaming tatlo ay sabay-sabay na umalis sa probinsya. Paano namang si Wang Qing ay naging isang doktor po? Doktor, bagay ba iyon kay Wang Qing? Isa lamang siyang sanggano na nagsimula sa ilegal na pagpupuslit ng mga sigarilyo at ngayon naman nagpapanggap siyang kagalang-galang. Iligal na kalakalan? Hindi nagtagal ang pagdating ni Wang Qing dito nang makakilala siya ng mga masasamang tao na nagsimulang isama siya sa mga ilegal na negosyo. Kaya pala, ang itinurok nilang gamot kay Ningning ay napakatapang na mahirap talagang matagpuan sa bansa. Kung nagawa niya ang lahat ng iyon, bakit hindi siya kailanman nahuli? Nangyari na po. Nagkaroon ng laglagan sa grupo nila. Para mailigaw niya ang pansin ng mga pulis, ginamit niya ako para mapahamak at pagbayarin sa mga ginawa niya. Pagkalabas ko po, at noong binalikan ko siya, nakuha pa niyang sabihin, dahil lang sa mabagal akong tumakbo, na nararapat lang daw iyon sa akin. Sinira niya ang buong buhay ko, kaya ipapadama ko rin sa kanya ang lubos na kapahamakan. Kung ganoon, mayroon ka pa bang ebidensya laban sa kanya? Mayroong account book si Wang Qing at binabantayan niya ito na parang sariling buhay. Dito nakatala ang lahat ng kanyang mga madidilim at ilegal na transaksyon. Sinabi rin ni Wang Qing na kapag nawala ang account book na ito ay mawawala na rin ang kanyang buhay. Account book? Naalala ko na. Si Wang Qing ay laging may dalang USB drive. Dinadala niya ito kahit saan siya pumunta. Siguradong nandoon ang kanyang account book. Iyon nga mismo. Dahil marami ka palang alam, noong makulong ka noon, bakit hindi mo idinamay at isuplong si Wang Qing? Matalino at madiskarte si Wang Qing, palaki ng palaki ang kanyang negosyo at dumarami ang kanyang mga kaibigan. Kahit ang negosyo ko sa mga peking dokumento ay dahil din sa tulong niya. Kaya ito nagsimula. Sa tingin mo ba may makikinig sa akin? Ang pinakamahalagang dapat nating gawin ngayon ay makuha ang account book ni Wang Qing. Sa ganoong paraan ay mahuhuli natin silang lahat. Ate, huwag kang mag-alala. Susundan ko rin ang linyang ito at magpapatuloy sa investigasyon. Mag-iingat kayo. Dahil ang sabi ni Wang Qing, ang sinumang gagalaw sa account book niya ay siguradong malalagot sa kanya. Dr. Wang, hindi ka pa ba nagpapahinga? Kakatapos ko lang po suriin ang gamot ni Sir. Salamat sa paghihirap mo. Magpahinga ka na ng maaga. Trabaho ko po ito. Magpahinga na rin po kayo ng maaga, madam.
Dr. Wang, maayos lang po ba kayo? Maayos lang ako. Madam, matandang ginang. Dr. Wang, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Kung may mangyaring masama kay Dr. Wang dahil sa pagbangga mo sa kanya, siguradong makakatikim ka sa akin. Matandang ginang, mali po ako, hindi ko na po uulitin. Sa'yo ba ang susi na ito? Itabi mo na ito ng mabilis at huwag mo nang iwala ulit. Salamat po, matandang ginang. Ano pang hinihintay mo? Tulungan mo nang tumayo si Mr. Wang. Dr. Wang, tingnan mo, napakadumi na ng damit mo. Pag uwi mo ay maligo ka agad at magpalit ng iyong kasuotan. Hayaan mo na ang mga katulong na gumawa niyan. Dahil sa gulo na ginawa mo, itanya mo kay Dr. Wang kung ano pa ang kailangan niyang tulong. Opo. Maraming salamat po, matandang ginang. Labhan mo ito ng maigi para sa akin. Opo. Sandali lang. Anong nangyayari kamakailan? Parang masyado kang praning. Wala naman siyang hinala sa iyo? Wala po. Mabuting bata. Sa susunod, sisiguraduhin kong gagantihan ko ang kabutihan mo. Ang utang na loob ko sa inyo ay hinding-hindi ko makakalimutan. Naikuwento na sa akin ang lahat ni Uncle Chen, kaya sa susunod basta't may kailangan kayo sa akin, handa akong gawin ang lahat. Sandali. Nakuha ko na ang flash drive ni Wang Qing. Panahon na para sa susunod nating hakbang. Magandang araw po, boss. Ayon po sa reklamo ng ibang residente, noong kamalawan ng gabi ay may pumasok na magnanakaw sa parke. Kaya hinihingi po namin ang inyong tulong na ma-check po ang inyong mga monitoring records sa bahay. Sige, salamat po sa pakikipagtulungan. Walang hiya. Naisahan tayo. Bakit anong nangyari? Masyado akong nagmadali noon. At parang may mali talaga. Ngayon ko lang naisip na ang dashcam natin ay siguradong pinalitan ni Old Chen. Ano? Ang ibig mo bang sabihin, hindi pumunta si Zhou Meiling sa Templong Yunyin? Pinalitan ng video. Ang ballpen? Nakita si Zhou Meiling at Chen Mo? Hindi ko akalain na ang matandang iyon ay may ganoon palang diskarte. Dahil nakita niya si Chen Mo, alam na niya ang buong katotohanan
pati na ang sakit ni Jiangning. Ngayon, anong gagawin natin? Dahil marami na siyang alam, kung ganoon, hindi na natin siya pwedeng palampasin. Pero tungkol sa bagay na ito, hindi lang tayo dapat ang gumawa nito. Dahil tinanggap na niya ang pera ko, dapat ay may gawin din siyang pabor para sa akin. Ang ibig mo bang sabihin ay, Lola, Nandito na pala si Xiaoyu. Nasaan ang lolo mo? matanda na po si Lolo. Hindi na niya ako mahabol. Hipag. Napakalikot po ni Xiaoyu. Talagang nagpipilit siyang pumunta rito. Hindi ko na po siya mapigilan. Ganyan talaga. Bata pa kasi sila. Xiaoyu, bibigyan ka ni Lola ng candy. Gusto mo ba? Ayoko po. Kung ganoon, gusto mo bang gatas? Ano ba ang gusto ni Xiaoyu? Hindi mahulaan ni Lola. Gusto ko pong samahan ako ni Lola na maglaro. Xiaoyu, huwag kang masyadong makulit. Huwag na nating pakinggan si Lolo. Saan mo ba gustong isama si Lola para maglaro? Sa pag-akyat sa bundok, gusto kong sumama si Lola sa akin. Nandito na po pala si Uncle Kian. Wei. Uncle Qian, Ano ang pinag-uusapan niyo? Ito kasing si Xiaoyu, pinipilit niya na sumama ang lola sa pag-akyat sa bundok kaya ito ang nangyayari. Mukhang mabuti namang ideya iyan. Dapat din po talagang lumabas-labas si Mama. Maganda naman po ang panahon ngayong araw, Ma. Gusto niyo po bang samahan ko kayong mamasyal sa labas? Ito. tama yun ma. Lumabas po muna kayo para mag-relax. Bihira lang ang ganitong pagkakataon. At kasama nyo naman si Xiaoyu. Hindi ba, Xiaoyu? Opo. Si Xiaoyu, sasama si Lola sa iyo para umakyat ng bundok. Ayos ba iyon? Apa. Kasalamat po, Lola. Sister-in-law, sa tingin ko, maganda rin ang tanawin sa gawing iyon. Ano kaya kung pumunta tayo roon at tingnan iyon? Oo nga po, Ma. Gusto ko ring makita ang dako na iyon. Sige, pumunta na tayo. Saan po kayo pupunta? Xiaoyu, pupunta lang kami roon. Babalik din kami agad. Dito ka lang muna at magpakabait, okay? Gusto ko pong samahan ako ni Lolo. Gusto ko po talaga. Dapat si Lolo ang kasama ko. Yuar, huwag kang makulit. Kung ganoon, maiwan ka na rito para samahan siya at aalis muna kami sandali. Xiaoyu maglaro na ulit tayo. Napakaganda rito. Ang tanawing ito, nakakapagpabura ng lahat ng alalahanin. Ano sa tingin mo, Wei Wei? Dr. Wang, bakit ka nandito? matanda, tigilan mo na ang pagpapanggap. Anong ibig mong sabihin? Noong araw na iyon, hindi ka naman pumunta para ipagdasal si Jiangning. Sa halip ay nakipagkita ka kay Chen Mo, tama ba? Anong ebidensya nyo? Ebidensya? Nakipagtulungan ka kay Old Chen para linlangin ako. Zhou Meiling, napakatuso mo talaga. Matanda, balak sana naming makuha muna ang mga shares mo bago ka namin tapusin. Kaso, masyadong marami ka nang nalalaman. Kaya huwag mo kaming sisihin kung wala kaming awa. Kayong dalawa ay mga walang hiya. Ano bang ginawang masama ni Pamilyang Jiang sa inyo? Bakit nyo kailangang gumamit ng ganyang kalupit na paraan? Ang tao ay dapat kumilos para sa sarili. Kung hindi ay parurusahan tayo ng langit. Ginagawa namin ito para sa aming sarili? May mali ba doon?
Zhao Meiling, hindi rin naman biro ang mga galaw mo. Anong sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Huwag ka nang magpanggap. Ang mga fingerprints sa refrigerator noong araw na iyon ay sa iyo. Ikaw ang nagpalit ng gamot ni Jiang Ning. Matanda, minahalaga ko nga pala ang kakayahan mo. Kung nagawang gamitin ni Jiang Ning ang pera para makuha si Weiwei, pwede rin naman namin gamitin ang pera para tapusin ka. Anong gagawin nyo? Siyempre, ipadadala ka na namin sa kabilang buhay. Kayo, huwag niyong subukan. Nay, huwag kang mag-alala. Susunod din si Jiang Ning para samahan ka. Sisiguraduhin naming sa iyong pag-alis ay hindi ka mag-iisa. Sa wakas, nalutas din ang isang malaking problema. Tara na. Talagang matalino si Weiwei. Nahulog ang matanda sa ilog, walang sinumang makakakita ng ebidensya. President Lee ngayong nawawala na ang matanda at si President Jiang ay may malubhang karamdaman, kailangan ka ng kumpanya para pamunuan ang lahat. Totoo po iyon, President Lee. Ingatan niyo po ang inyong kalusugan. President Lee, sa ngayon ay dapat ang lahat ay nakadepende na sa iyo. Ano na naman ang nangyari? Magsalita ka na bilis. Sumama sa amin si nanay na umakyat ng bundok, pero nahulog siya sa ilog. Marahil ay wala na siya. Aning, President Jiang, Bakit mo pa siya ililigtas? Hayaan mo na siyang mawala ng tuluyan. kahit na si Qian Mao ay kumampi na sa ating panig, at kampante na tayo sa loob ng kumpanya, pero kapag nawala na si Jiang Ning, tiyak na babagsak ang halaga ng shares. Sa oras na iyon, ang hawak natin ay magiging tila basurang papel na lamang. Dahil wala na siyang maibibigay na panganib sa atin, mainam na dahan-dahanin natin siya sa gamot hanggang sa tuluyan na siyang mawala nang walang makakaalam. Teka nga pala, kamusta ang gamot para kay Jiang Ning? Mahirap makuha ang gamot na ito. Ngayong mahigpit ang inspeksyon. Susubukan ko kung makakakuha ako nito mula sa loob ng bansa. Kasalanan ito ng matanda. Palihim niya talagang pinalitan ang gamot. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Weiwei? Ikaw? Kayong dalawa? Wang Qing? Weiwei? Bakit kayo magkasama? Jiang Ning, si Weiwei ngayon ay akin ng babae. Imposible. Hindi iyan totoo. Weiwei, gusto kong manggaling mismo sa iyong bibig. Tama siya. Totoo ang lahat. Bakit? Jiang Ning, noong kami pa ni Weiwei, ay wala ka pa sa eksena. Ang mahal ni Weiwei, ay ako lang mula pa noon. Kung hindi ka lang ang pinakamatandang Panginoon ng pamilya Jiang, pakakasalan ka ba ni Weiwei? At oo nga pala, dapat ka pang magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa akin at hindi ko pinalapit si Weiwei sa iyo, akala mo ba, mapapakasalan mo si Weiwei? Tama siya. Kung wala kang pera, hindi ako kailanman magpapakasal sa'yo. Levi? Ginawa mo ang lahat para mapalapit sa akin? Para lang sa taong ito? Wang Qing, hindi ka tunay na lalaki. Anong sabi mo? Sinasabi ko na,
Hindi. Katunay, Anak, isa ng lalaki. ikaw, Tama na. siya nga pala, hindi mo pa ba alam kung bakit nawala na ang nanay mo? Hindi na aksidente ang nanay mo sa pagkahulog niya sa bangin. Ang totoo niyan, kaming dalawa ang nagtulak sa kanya. Kung hindi lang dahil sa iyo, hindi pa dapat ganito kaagang nawala ang nanay mo. Ano na ngayon? Tumawa ka. Bakit hindi ka na tumatawa? Ikaw. Pagbabayarin ko kayong dalawa. Ako, tatandaan nyo ito. Alice, Nay, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko ito, ako ang may sala. kumusta na? Ang Jiang Group? Sa ngayon, halos lahat sa grupo ay tauhan ko na. Kapag nagsimula na ang shareholders meeting bukas, magiging sa atin na ang lahat ng ito. Magaling? Napakahusay. President Lee, Nariyan na si Uncle Kian, upo ka. sige po. Uncle Tian, itinuturing ka na naming pamilya. Huwag ka nang mahiya. Noong nakaraang araw, narinig kong hinahanap ni Dr. Wang ang gamot na ito, kaya dinala ko na rito. Ang gamot na ito ay binili ko sa napakamahal na halaga. Sa oras na maibigay ito kay Jiang Ning, mabilis na hihina ang kanyang katawan. Hindi man lang ito malalaman ng doktor. Garantisadong walang maiiwang ebidensya. Salamat sa iyo, Uncle Kian. Naku po, ginagawa ko lang po ang dapat. Ngayon, pwede ko bang makita si Jiang Ning? Pagkatapos niyang makuha ang gamot, magiging parang wala na rin siyang buhay. Kung gugustuhin nating inisin siya, wala na tayong pagkakataon mamaya. Sige, puntahan mo na. Opo, sipo. Salamat, President Lee. Iho, bakit naging ganyan ang lagay mo? Huwag kang matakot. Nandito na si Uncle Kian. Uncle Kian, ikaw. President Kian, tapos ka na bang magsalita? President Kian, tapos ka na bang magsalita? Layas. Lumayas ka sa harap ko. Hindi kilala ni pamilyang Jiang ang isang taong hamak na gaya mo. Ako hamak. Kayo sa pamilyang Jiang, tinignan niyo ba ako ng tama kahit minsan lang? Hindi ba't itinuring niyo lang ako bilang isang masunuring aso? President Kian, kung tapos ka na, simulan na natin ito. Sige ba? President Kian, ang susunod na mangyayari ay ipapaubaya ko na sa iyo. Sige ba? Magbayad ka na. President Kian, mukhang mabisa nga ang gamot na ito. Siyempre, malaking halaga ng dolyar ang ginastos ko para rito. Ang talab ng gamot na ito ang pinakamahusay.
Magandang araw po, President Lee. Magandang araw po, President Lee. Maupo kayo. Ngayong nawawala ang matandang madam, at dahil sa nangyari kay President Jiang, lumala ang kanyang kondisyon at hindi na siya makakilos. Mula ngayon, ako na ang formal na mamamahala sa buong grupo. Mahusay. Mabuti. Sandali lang. Sandali. Madam, Hindi ba? Sabi nila ay nahulog siya sa ilog at nawawala. Ito, mukhang ayos naman siya ah. Joe Myling, paano mo? Li Wei, buhay pa ako. Nagulat ka, di ba? Ikaw, tao ka ba o multo? Siyempre tao ako, kundi paano ko mabubunyag ang mga plano mo? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Li Wei, nagwa mo yon, bakit hindi mo maamin? Makinig kayong lahat, silang dalawa ang nagtulak sa akin sa ilog. ano? Tinulak ni President Lee ang matandang babae pababa. Isang malaking kasalanan ito. Hindi ba si President Lee ang manugang ng matandang babae? Hindi maaari. Huwag po kayong makinig sa kanya, sinisiraan niya lang ako. Levi, itama mo ang iyong konsensya at itanong, hindi ba ito masakit? Wala akong ginawang masama, bakit ko aaminin? Joe Myling, pilit mo akong pinaparatangan at hindi ko tatanggapin ang bintang na iyan. Si, Levi, wala kang ginawa. Kung gayon, tanungin kita, ano ito? Ako, Ito, Ang mga ebidensya ay narito lahat. Ano? Ito. Ito. Narito na ang lahat ng ebidensya. susunod na rin si Jiang Ning para samahan ka. Sisiguraduhin kong sa kabilang buhay ay hindi ka mag-iisa. Levi, may sasabihin ka pa ba? Peke ang video na iyan, gawa-gawa lang iyan. tama, Joe Meiling. Gagamit ka ng peking video para lang pagbintangan si Weiwei? Ano ba talaga ang binabalak mo? Sino ba ang hindi nakakaalam na kusa kang nahulog sa ilog? Levi, Wang Qing, sa inyong dalawa, bilang na ang araw nyo. Hindi ko akalain na kayong dalawa ay ganito kawalang hiya. Ikaw, anong sinabi mo? Gagamit ka ng peking video tapos sasabihin mong walang hiya ang iba? Sa tingin ko ang pinakawalang hiyang tao ay walang iba kundi ikaw. Anong gagawin mo? Sige nga, subukan mong manakit para makita ng lahat ang tunay mong pagkatao. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Kita nyo naman po ng malinaw. Ang biyanan kong si Joe Meiling ay pinagbibintangan ako gamit ang peking video at ngayon naman ay gusto niyang idamay ang assistant ko na si Wang Qing. Hindi ba? Ito. Pag-isipan ninyong mabuti. Ako na ang nakaupong general manager ng grupo. Bago pa magkasakit si Jiang Ning, ibinigay na niya sa akin ang pamamahala rito. Hawak ko sa Jiang Group ang 20% ng mga shares. Ako ang pinakamalaking shareholder rito. Kung wala ang pahintulot ko, titingnan ko lang kung sinong kikilala sa iyo bilang general manager. Hindi niyo naman po siguro nakalimutan? Dati, ibinigay niyo ang inyong mga shares para ako ang humawak para sa inyo. Ikaw, Kaya naman, pag-isipan ninyong mabuti kung kanino talaga kayo dapat sumunod. Siyempre susunod kami sa... Paano naman ang salita ko? Paano naman ang mga salita ko? Ano, President Jiang? Ang mga binti mo. Mabuting bata. Bakit ka naging ganyan? Huwag mo akong hawakan. Nadidiri ako. Ning, mali ang iniisip mo sa akin. Hindi kita tinalikuran at hindi ko tinalikuran ang pamilyang Jiang. Ang nanay mo, buhay pa siya. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Ning, nagmamadali tayo kaya didiretsuhin na kita.
Papasok na rito si Wang Qing mamaya. Bibigyan kita ng gamot sa pamamagitan ng hiringga. Dahil sa gamot na ito, titigas ang buong katawan mo. Pero huwag kang matakot. Pagkalipas lang ng araw na ito, babalik ka rin sa dati. Ha? Makakatayo kang muli, gaya ng isang normal na tao. Uncle Tian, posible pa bang gumaling ang mga binti ko? Oh, President Kian, tapos ka na bang magsalita? Kian Mao, ang lakas ng loob mong talikuran ako. Hindi pa ba sapat ang perang ibinigay ko sa iyo? Magsalita ka. Bakit mo ginawa ito? Wala akong paki sa mabaho mong pera. Malaki ang utang na loob ko sa Kuya Jiang. Nagsabuatan kayo ni Wang Qing para hamakin ang ningning. Kahit itaya ko pa ang matandang buhay na ito, ipaghiganti ko sila. Napakalalim naman pala ng katapatan mo. Li Wei, Wang Qing, ano man ang sasabihin nyo, itabi nyo na lang para sa mga pulis. Police? Police? Zhomailing, ano ba ang mga ebidensya mo? Gusto lang naman naming ipagamot ang mga binti ni Jiangning, pero hindi namin alam kung bakit napalitan ang mga gamot. Hindi namin iyon kasalanan. Tama, Zhou Meiling. Kung wala kang ebidensya, anong magagawa mo sa amin? Sige, kung gayon, paano itong mga ito? Ikaw, Narito na lahat ang mga ebidensya. Siguradong tapos na siya ngayon. paano mo nakuha ang mga ito? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Pumasok ka. Chen Mo, talaga bang pinili mong tulungan siya? Chen Mo, tandaan mong bata pa lang tayo ay magkapatid na ang turingan natin. Kapatid? Wang Qing? Noong pinahamak mo ako para lang mailigtas ang sarili mo, bakit hindi mo naisip na magkapatid tayo? Alam mo ba kung paano ko nalagpasan ang nakaraang ilang taon? Napakalamig doon sa loob. Totoong napakalamig. Tuwing bagong taon, ang lahat ay may dumadalaw. Maliban sa akin, lagi lang akong nag-iisa. Walang dumadalaw sa akin kahit sino. Lahat minamata ako at lahat ay pwedeng umapi sa akin. Chen mo, pakinggan mo muna ako. Hindi talaga iyon sinadya ni Wang Qing. Nawala lang siya sa sarili, nagkamali lang ng desisyon. Maaari mo ba siyang patawarin? Tumahimik ka. Ako. At ikaw rin. Bakit hindi mo siya pinigilan noon? Ako. At ngayon hihingi ka ng tawad? Huli na ang lahat. Hindi ko talaga alam. Noong nalaman ko na ang lahat, nakulong ka na. Talaga? Kung ganoon, bakit hindi mo man lang ako dinalaw? Alam mo ba kung gaano kita kinasabikan? Tama na. Ako ang may kasalanan sa iyo? Huwag mo siyang pilitin. Sino rito sina Li Wei at Wang Qing? Sila ang dalawang iyon. Li Wei, Wang Qing, suspek kayo sa iligal na kalakalan at pananakit ng kapwa. Sumama kayo sa amin sa presinto. Huwag kayong lalapit. Li Wei, ang bawat tao ay dapat managot sa kanyang mga ginawa at pagbayarin sa lahat ng ito. Ano ang kasalanan ko? Gusto ko lang namang mabuhay ng maayos. Ayaw ko lang talagang api-apihin muli. Li Wei, aminin ko na ang iyong mga plano ay talagang matalino, ngunit ang katalinuhang iyan ay ginamit mo sa maling gawain. Kung pinili mo lang ang tamang landas, malamang ay naging matagumpay ka sa kahit anong bagay. Napakadaling sabihin yan. Pero kung ikaw ang nalagay sa sitwasyon ko, ano pa ang pipiliin mo? Chen mo? May kasalanan si Wang Qing sa'yo? Ngunit alang-alang sa pinagsamahan nating paglaki. Patawarin mo na po si Wang Qing, sige na. Jiangning, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Pakawalan mo lang si Wang Qing. Wag. Levi. Vai huvak. Wei Wei. Patawad. Natatakot lang talaga akong maging mahirap. Vai huvak po. Dahil sa pananakit sa kapwa si Wang Qing at smuggling, nasentensiyahan siya. Jiang Group, sa ilalim ng pamamahala ni Jiangning ay lalong bumubuti ang lagay, sa wakas ay bumalik na sa ayos ang lahat.
Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nabago ko na ang kinahinatnan ng lahat. Ningning, sa oras na ito, kailangan nating magpatuloy sa buhay ng maayos. Ma, narito na po ako. Ningning, bilis. Tikman mo itong meriendang ginawa ni Xiaokui. Napakasarap po. Sana ay makakain ako araw-araw ng ganito kasarap na merienda. Ma, kumain din po kayo. Napakagaling talaga magluto ni Xiaokui. Ma, kumain din po kayo. Masarap ba?